Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa flat wall enamel. Saan ba ginagamit ang flat wall enamel? Ang flat wall enamel ay ginagamit sa mga plywood, sa mga softwood o solid wood. Ito ay ginagamit lamang sa mga kahoy. Ito ay paunang pangpintura natin bilang pang primer sa kahoy bago natin batakan ito ng masilya. Bali, flat wall enamel, ang kombinasyon nito ay glazing putty. Ang glazing putty ay kombinasyon ng flat wall enamel na ito ay ginagamit pang masilya. Maganda ang flat wall enamel kasi makatawan, makapal. Sa primer mo pa lang talagang tatakpan na niya ang mga betas ng kahoy. Tapos sundan ito ng glazing putty. Ang panghalong thinner dito ay paint thinner lamang ang panghalo natin dito. Puro paint thinner, flat wall enamel, paint thinner lamang. Pero sa 4 liters, pwedeng isang bote lang na paint thinner, yung 320 ml na paint thinner na bottle. Kasi ang flat wall enamel ay malapot. Kaya haluan natin ng kahit kalahating litro, pwede rin. Nasa sa inyo kung wag naman masyadong malabnaw. Pero ako pag naghalo ako ng paint thinner sa 4 liters ay halos half liter lang na paint thinner para medyo malapot pa rin siya. Pagkatapos yan ay masilyahan ng glazing putty. Yan talaga ang kombinasyon ng flat wall enamel. Glazing putty. Yan ang ginagamit ko sa mga cabinet na pinipinturahan ko. Ang disadvantage lang nito ay talagang matapang ang amoy din niya. Matagal matuyo at matagal mawala ang amoy. Kaya mas maganda pagka magbatak kayo ng ganito ay open talaga yung mga bintana. Kaya kung pwedeng sa labas magbatak, mas maganda. Ang flat wall enamel ay kinakailangan patuyuin ito ng hanggang 8 oras o kaya 4 na oras bago natin batakan ng glazing putty. Napaka-smooth, napakadaling ibatak ang glazing putty. Talagang pag ibatak mo ay malambot siya ibatak. Kaya lang, ang glazing putty hindi gaya ng ibang masilya na pagkabatak mo ay matutuyo agad. Ang glazing putty ay halos patuyuin mo siya ng 8 oras bago mo siya lihain. Pagkatuyo ng 8 oras ay pwede na natin ulit itong pinturahan. Pwede na nating ipinish ng quick drying enamel. Ang quick drying enamel ay halos kakombinasyon pa rin siya ng flat wall enamel at glazing putty. Pare-pares lang sila ng thinner na ilalagay, paint thinner. Pero ako pagka nagbabanto ako o nagdidinggit ako ng paint thinner sa quick drying enamel, sa 4 liters ay kalahating litro lamang ang nilalagay ko na paint thinner. Kasi ang quick drying enamel ay malapot din siya pag boysen. Kaya kalahating litro nilalagay ko o kaya mas mababa pa ron. Kasi pagka masyadong maraming paint thinner ay hindi masyadong magintab. Mas maganda pag konti lamang ang ilalagay nating paint thinner. Lagi niyong tandaan, sa quick drying enamel ay pwedeng magbanto o mag-dilute ng paint thinner ng kalahating litro sa 4 liters. Sa flat wall enamel naman ay pwede ring 1 litro o kalahating litro lang ang i-dilute din natin sa flat wall enamel. Ngayon ang nakikita nyo, napinis ko na ng masilya. Siyempre niliha ko. Pwede rin nating lihain ng 220 o 240. Tapos i-roller natin ulit siya ng flat wall enamel. Kasi pagka halimbawa primer, masilya, kailangan primer ulit. Yung sinasabi kong primer ay flat wall enamel. Puro enamel lahat yan.
Kaya lang bago nyo i-final ng primer, pagkatapos ma-final ng masilya, ay i-primer ng flat wool enamel ulit bago natin ito pahiran o i-roller ang quick drying enamel. Kasi pagka masilya pa lang yan at nirekta nyo yung QDE, ay pangit ang kalalabasan. Parang sinisip-sip niya lang yung quick drying enamel. Kaya makikita nyo ang ganda ng QDE pagka kompleto sa preparasyon. Flat wool enamel, masilya, flat wool enamel, QDE. Ganon ang technique sa pagpipintura ng mga cabinet o kaya sa mga papag o mga plywood. Kailangan kunin natin yung tamang preparasyon. Hindi pwede yung flat wool enamel, masilya, tapos rekta nyo kagad yung top coat, ay hindi po pwede yun. Kailangan kunin natin yung tamang preparasyon. Ang QDE o mga enamel na yan ay pag mga ganyang final na, kailangan ang QDE ay patuyuin ng hanggang 8 oras bago natin isi-second coating. Pero bago natin isi-second coating ay lihain ulit para makinis, kasi ang enamel kasi ay hindi mo maiwasan pag roller ang ginagamit mo, ay marami pa ring konting nasasalat mo na mga dumi ng pintura. Kasi ang QDE ay matagal matuyo, kailangan ang paligid mo ay malinis, kasi pagka lumipad yung alikabok ay dumidikit talaga dyan. Yung mga gamo-gamo, mga lamok ay dumidikit talaga. Kaya pag nag-final kayo ng QDE sa hapon o kaya gabi, ay wag na wag kayong magpapailaw. Sigurado didikit lahat dyan ang mga dumi at mga lumilipad na bagay. Ang kagandahan lang ng mga enamel ay hindi kanya apurahin. Kumbaga hindi gaya ng ibang pintura na pagkapahid mo ay natutuyo na agad. Yan ay kahit nagpa-practice ka lang na magpintura, ay pwede mo siyang balik-balikan. Halimbawa na roller mo na siya, ay pwede mo ulit siyang balikan para mapatag yung pagkakapintura mo. Kailangan dyan ay hindi gaanong makapal ang pag-roller mo ng pinturang yan. Salamat sa inyo mga kapatid, sa mga patuloy na nanonood sa aking YouTube channel. Sana ay patuloy kayong patnubayan ng Panginoong Diyos. Thank you for watching.